Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi inaasahan ni Kiana na ganoon kaliblib ang lugar na pupuntahan nila ni Aidan. Nakapunta na siya sa Subic ng ilang beses pero iyon ang unang beses na nakarating siya sa kaaway. Hindi pa gaanong develop ang lugar. Mangilan-ngilan pa lamang ang mga bahay na nadaanan nila. Sa gawing kanan ay natanaw niya ang dagat. Sa kaliwa naman ay ang kakahuyan. Ang malaking parte niyon ay kalbo na. Mukhang ide-develop iyon at gagawing subdivision. After a long drive ay nakarating sila sa villa. Noong una ay inisip niya imposible magkaroon ng villa doon. Pero namangha siya pagkakita sa malaking villa ng mga Velasquez. Nasa tuktok iyon ng burol. Sa ibaba niyon ay ang malawak na dagat. Pagkatapos kunin ang mga gamit sa sasakyan ay sinundan na niya si Aidan sa loob ng villa. Sinalubong sila ng isang matandang katiwala roon. Ipinakilala siya rito ni Aidan, ninitian at kinamayan niya si Mang Cesar. Ililibot ka niya sa buong villa. Sabihin mo lang kung ready ka na, ani Aidan. Tumango siya. Nasa veranda lang ako. Doon natin i-discuss ang mga dapat gawin dito. Tumango ulit siya. Sanay na sanay itong mag-utos. And I'm one of his servants right now. Mapait na sabi niya sa isip. Kailangan niya sumunod sa gusto nito kahit gusto sana niya magpahinga sandali. Kumakalam na rin ang sikmura niya. Tuna sandwich lang ang kinain niya sa almusal. Mabuti na lang at accommodating si Mang Cesar. Binigyan siya nito ng fresh mango juice at sandwich at sinabing magpahinga muna siya. She couldn't help but like him more. Pinigilan na lamang niyang sarili magkomento tungkol sa dominanteng amo nito. Matagal na po ba kayo rito, Mang Cesar? Tanong niya. Ay oho, parang bahay ko na rin ito. Kaya nga nalungkot ako nang sabihin ni Sir Aidan na baguhin ang villa at gawing resort. Tumangutango na lamang siya kahit nais pa niya mag-usisa. Naroon siya para magtrabaho at hindi para uriratin ang buhay ni Aidan. Pagkatapos kumain, isinamahan na siya ni Mang Cesar na maglibot-libot. Kinuna niya ng video at litrato ang mga parte ng villa gamit ang kanyang digicam. Gagamitin ang mga iyon sa pagbuo ng plano. Malaki ang property na iyon. Kung i-convert iyon bilang resort, ay mas malaki pa iyon kaysa sa mga pangkaraniwang resort na napuntahan niya. Bumaba siya sa dalampasigan na 2 minuto lang ang lakarin mula sa villa. It was like a small cove. May kalapit na high-class private resort iyon. In a matter of months, ay magkakaroon na iyon nakakompetensya. Pagkalipas ng 1 oras, ay bumalik siya sa villa. Her mind was full of ideas. On a professional level, gusto niya i-discuss ang mga iyon kay Aidan, pero hindi niya ito nakita sa veranda. She walked and found herself looking at the beach. Hindi niya nadaanan kanina ang balkon na iyon. Lumapit siya sa railing at tinanaw ang buong paligid. She took some shots. Sandali nakalimutan niya ang mga alalahanin niya habang pinagsasawa ang mga mata sa magandang tanawin. Sana'y kasama niya si Peter na mga sandaling iyon. Dinukot niya ang cellphone sa kanyang bulsa at i-denial ang number nito. Hindi niya ito makontak. Naisip niya ang tawagan ng kapatid nito na si Pearl. She was glad to hear her voice. Close naman sila nito, kaya baka matulungan siya nito makausap ang kapatid nito. Kumusta ng kuya mo? Nagpalit pa siya ng number? Hindi ko kasi siya matawagan. Hindi rin niya sinasagot ang mga text ko. You cannot blame me. Dito ko gusto magpahinga. At ikaw itong malakas ko magsalita kaya narinig ko mga sinabi mo. Pinahid niya kanyang mga luha. Just keep your thoughts to yourself then. This is none of your business. Mariing sagot niya. You're right, sabi nito. Wala akong pakialam sa personal na damdamin mo. But I'm a businessman and I care for fine works. Inaasahan kong kaya mong ihiwalay ang trabaho mo sa mga personal problems mo. Nagtagis ang mga bagang niya. Don't worry, Mr. Velasquez. I will do my job at hindi ka madidisappoint. Hiling niya ay matapos ng araw na iyon para makalayo na siya rito. Nag-set ulit sila ng another meeting para ipakita ang gagawin nilang proposed design plan ng resort.
Na mga sumunod na araw ay inabala ni Kiana ang sarili sa paggawa ng ipapropose nilang design plan kay Aidan. Paminsan-minsan ay sumisingit pa rin sa isip niya si Peter, pero agad din niyang ipinofocus ang atensyon sa trabaho. Isang hapon ay nagpasya siyang puntahan si Peter sa opisina nito. Pinigilan siya ni Ursil pero hindi siya nagpapigil. Dahil restricted ang building ng opisina ni na Peter, kaya sa lobby lang siya naghintay pagkatapos niya sabihin sa receptionist kung ano ang pakay niya. Umaasa siya makakausap niya si Peter pero hindi ito bumaba sa lobby. Pakisabi naman importante lang, aniya sa receptionist. Wala na po akong magagawa, miss. Kung ayaw kanyang babain, walang kiming sabi nito. Nakagat niya ibabang labi. Tama bang lalo mong pababain ang sarili mo sa paghabol-habol sa kanya? Naalala niyang sinabi iyon ni Aidan. Give up now, Kiana. O joke na maliit na boses sa kanyang isip. Kahit hintayin mo siya hanggang umaga, hindi kanya haharapin. Kusa humakbang ang pangapaan niya. Kanina pa madilim ang kalangitan at eksaktong paglabas niya ay bumuhos ang ulan. Malayo-layo ang napaparadahan niya kaya basang-basa siya na makasakay siya sa kotse. Kinabukasan ay inapoy ng lagnat si Kiana. Pinuntahan siya ng mommy niya. Kasama nito ang 4 na taong gulang na pamangkin niya. Tita, why are you sick? Inosent ang tanong ni Kaylee. Ito ang paboritong pamangkin niya. Nakatunghay ito sa kanya habang nakahiga siya sa kama niya. Kaylee, huwag ka rito sa kwarto. May sakit ako. Baka mahawa ka. Pagtataboy niya rito. Bahagyang napalakas ang boses niya dahil masakit ang ulo niya. Tita, are you angry? Mangiyak-ngiyak na sabi nito. Tinitigan niya ito. Ang akala siguro nito ay galit siya. Kaylee, Tita is not feeling well. Go to mommy, okay? Pumasok sa loob ng kwarto ang mommy niya. Mommy, wag niyo na papasukin si Kaylee dito. She caught a sad look on her niece's eyes. Naawa siya dito dahil pati ito'y nadamay sa bad mood niya. Hindi niya sinasadya kung nasaktan niya ang damdamin nito. She was just not feeling well. Ang masakit pa roon, doble ang sakit na nararamdaman niya. Sakit sa katawan at sakit sa puso. Niyakap niya ang kanyang unan. Kinahaponan ay bisita ni Kiana si Ursil. Sinabi niya mukhang ilang araw siyang hindi makakapasok sa trabaho dahil sa sakit niya. Don't worry, kami nang bahala, sabi nito. Bakit kasi sumugod ka ron? Naku, kung wala ka lang sakit, sinabunutan na kita. Magsama kayong dalawa, nainasasabi niya. Kaming dalawa? Nino? Nagtatakang sabi nito. Hindi niya sinabing ito sa Aidan ang tinutukoy niya. Paulit-ulit na lamang ito sa pagsasabi kung gaano siya katanga sa pag-ibig. Bigla niya naalala ang project nila kay Aidan. Hindi pa niya tapos gawin ang ibang mga plano. Sa linggo iyon ang meeting nila pero wala pa rin siya may pe-present. Bumangon siya at kinuha ang kanyang laptop. May sakit ka? Magpagaling ka muna bago mo isipin ang trabaho, sabi sa kanya ni Ursil. No way. Kahit masakit ang kalamnan niya, ibinuksan niya ang kanyang laptop. Hindi ko hahayaang isipin niya incompetent ako sa trabaho. Kailangan ko matapos ang mga plano. Bakit naman niya isipin incompetent ka? I don't think ganoong tao si Mr. Velasquez. You don't know him, Ursil. He's a monster. Humalakak ito. Pero hindi rin siya katagal sa harap ng monitor dahil lalong sumakit ang kanyang ulo. I told you, girl. Ipahinga mo muna yan. Si Kay nang bahala riyan. Naninising sabi nito sa kanya. Napahinuhod siya nito. Pero pag alis nito ay hindi siya nakatiis. Pinilit niya ituloy ang ginagawang plano. Na-challenge siya sa mayabang na lalaking iyon. Napaka-busy ng araw ni Aidan. Pagkagaling niya sa isang meeting, ay tumuloy naman siya sa meeting niya sa mga taga-EML. The door to the conference room was left ajar. May naririnig siya mga boses mula roon, kaya nahinuhan niya naroon na mga kamiting niya. She was able to send that this morning. We can't afford her being sick right now. Hindi magugustuhan ni Mr. Velasquez na may binbin ang paggawa ng plano. He wants the project to start as soon as possible time. Sandaling napahinto siya pagkarinig sa pag-uusap ng dalawang lalaki. Tama ba naririnig niya may sakit si Kiana? Don't worry, I'm sure Kiana can finish it on time. Look, kahit may sakit siya, ay nagawa pa rin niyang tapusin ang trabaho niya. I'm worried about her. Ang balita ko kay Ursil, kaya siya nagkasakit ay dahil naulanan siya nang pumunta siya sa opisina ng ex-boyfriend niya. He snorted at what he heard. Too bad, she can't be here right now.
Buti na lang at nasa preliminary stage pa lang tayo ng planning. So, it was confirmed that Kiana was sick. She disappointed him again. Hinintay pa man din talaga niya ang araw na iyon para magkita ulit sila pero mukhang malabo mangyari yun. She was beginning to get his attention. Well, not in a romantic way. She clearly reminded him of someone. Isang taong may kinalaman sa kahapong ayaw na niyang maalala. He entered the room and greeted the gentleman. Hindi na siya nagulat na makitang wala roon si Kiana pero itinanong pa rin niya kung nasaan ito. He got the same reason. Let's just hope she gets well soon. Bukal sa loob na sabi niya. Nag-umpisa na silang mag-meeting. He looked at the elevation plan. Na-impress siya sa ginawang plano ni Kiana. Satisfied siya sa trabaho nito. May kaunting modification lang siya na nais ipagawa. I want Kiana to present the final plans. I need to discuss some things with her. Mariing sabi niya. Naku naman mga ka-Felicidad. May sakit ang ating bida na si Kiana. Ano naman kaya ang mga mangyayari sa susunod? Kaya naman, abangan!